Ngayon po ay pag-usapan natin yung mga multiple cysts sa kidney natin. Minsan sa bato, meron kang 10 cysts sa kidney. Itong mga cysts na to, ito'y parang tubig ang laman. Ito po ay harmless. Hindi naman ito nagbibigay ng simptoma. Pero merong mga multiple cysts, ito'y lumalaki, napakalaki, na nagkakaroon ka ng skirot. Kaya puwedeng ma-damage yun ang kidney mo 'pag sobrang dami nung cyst at puwede ka rin magkaroon ng kidney failure. Ang exact cause po ng multiple cyst sa kidney hindi pa alam, pero ito'y combination ng genetic and environmental factor. Yung environmental factor kaya nagkakaroon ng kidney cyst maaring exposure sa toxin, tulad ng heavy metals, pesticides, solvent. Merong chance na magkaroon ka ng kidney cyst, no? Kaya ito ring radiation exposure, tulad ng X-ray or cancer treatment. At meron din panganib na magkaroon ka ng kidney cyst dyan, o kaya infection, tulad ng malaria and tuberculosis. At ang obesity din, meron din yung connection sa pagkakaroon mo ng cyst sa kidney. Ganon din ang diabetes, pagka meron kang chronic diabetes, pwede ka rin magkaroon ng kidney cyst. At pagka high blood ka, pwedeng ma-damage ang kidney, mataas ang chance na magkaroon ka ng kidney cyst, no? Itong mga risk factor ng pagkakaroon ng maraming bukol sa ating bato, maring sa edad, no? Mataas ang chance na magkaroon ka ng bukols na maliliit na ang laman ay tubig habang nagkakaedad ka, lalo na kung meron kang family history na itong maliliit na bukol, tubig ang laman, parang ubas-ubas, nakakita ka ng ubas, parang gano'n nakikita sa kidney mo. At ito rin po yung genetic disorder. At ito po yung tinatawag nating polycystic kidney disease, no? Ngayon, ang polycystic kidney disease, ito yung genetic disorder na ito pong mga bukol na to ay tubig ang laman, tumutubo sila sa ating bato. Pagka lumaki itong mga bukol na to, ay parang ubas, ang ating kidney mahirap mag-function. Kaya ito'y ito nga, may ipasa mo sa susunod na generation mo. Try po natin yung vitamin C with rose hips at meron siyang bioflavonoid, yung vitamin C natin, tumutulong sa collagen production. Ang vitamin C, napakahalaga sa production ng collagen. Ito'y protein, nagbibigay ng tibay sa ating balat, sa ating buto, as a structure ng ating mga cellular strength and structure. Ang immune function mo, ang vitamin C, nagpo-protect sa ating katawan mula sa mga free radical para hindi ma-damage yung ating DNA. Tumutulong ang vitamin C sa pag-absorb ng iron mula sa pagkain natin, at important mineral yung iron sa pag-transport ng oxygen throughout the body. Kung may sugat ka, madaling gumaling ito, mabilis kang mag-form ng new skin cell at nare-reduce ang inflammation kung meron kang sapat na vitamin C. Ang vitamin C, tinutulungan niya yung mga blood vessel natin maging healthy, may iwas tayo sa damage. At kasama, pareho po ang vitamin C at super B complex na water-soluble vitamins. Ibig sabihin, iniinom ito empty stomach, walang laman ng tiyan. Napakahalaga ng super B complex sa energy production at sa nervous system function at po sa mood regulation at skin health and blood cells production. Ganon din po ang super B complex, tumutulong para ma-regulate yung metabolism. Ito yung process na ating katawan, kino-convert yung food into energy. Kaya i-take mo tong dalawa na to sabay 30 minutes before breakfast once a day.
Merong mga medication na katulad ng lithium, ito po yung medication na may panganib na may komplikasyon sa pagkakaroon ng bukol na maliliit sa ating kidney, yung cyst na ito po yung supot para silang na taglay ang laman po ay tubig. Yung lithium, ito po ay isang medication na ginagamit sa bipolar disorder. Ito po kasi ay nagre-regulate ng level ng neurotransmitter sa brain, pero ang lithium nagko-cause ng kidney damage. Kaya pwedeng mag-cause ng multiple cysts sa kidney. Yan ang epekto ng gamot sa bipolar disorder. Kaya kung meron po kayong multiple cysts sa kidney at wala namang simptoma at wala namang kayong nararanasan na negative, huwag kayo masyadong mag-worry. Kaya lang, kung nakaranas ka ng pain sa side or likod mo at meron dugo ang ihi mo at tumatas ang blood pressure mo at nagkaka-UTI ka, lalo na kung nagkaroon ka ng kidney failure, dapat ito'y ipakonsulta mo na sa doktor. Magpe-perform ng physical exam, mag-order ng blood test and imaging test tulad ng ultrasound or CT scan para ma-diagnose yung multiple cyst na yan. Paalala po sa lecithin, ito'y tumutulong sa pag-breakdown ng fats at mag-transport ito sa buong katawan. Bumababa ang cholesterol mo yan, napiprevent yung heart disease, tumutulong para ma-improve ang ating memory. Importante ito sa ating memory and learning and understanding. Nagpo-protect sa brain para hindi ma-damage, involved ito sa nerve production, ma-protect ang brain from damage. At nag-i-improve yung ating learning, concentration, and attention pag nagte-take po kayo ng lecithin. Ganun din po yung calcium, magnesium, para lumakas ang ating buto, pagkaroon tayo ng proper muscle contraction and relaxation, ma-prevent yung cramps, ang calcium, magnesium, ito involved ito sa ating ma-regulate ang production ng ating pag-iisip. Yung production ng serotonin, ito yung neurotransmitter, tumutulong para ma-relax ang ating katawan at isip. Kaya ang calcium, magnesium, nagre-regulate ng production din ng melatonin, hormone, pampatulog. At available po itong mga food supplement na to sa Patnubay kung gusto nyong magpa-deliver. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, para ma-deliver to sa inyo ng LBC. I-charge po sa inyo ang shipping fee, cash on delivery naman ito. Ang treatment po sa multiple cysts or maliliit na bukol sa ating bato, depende sa size at saka location at dami at anong simptomang nararamdaman mo. Pag maliliit lang naman ang cyst, tapos wala ka namang nararamdaman na symptoms, hindi naman kailangan niya ng treatment. Pero pagka malaki ito at nagko-cause ng symptoms na nakakaabala sa iyo, discomfort, ay nire-recommenda ng doktor matanggal ito sa pamagitan ng surgery. Kaya dapat po lagi kayo pumupunta sa doktor para ma-monitor ang inyong condition kasi yung early diagnosis and treatment nito napiprevent yung complication tulad ng kidney failure. Kaya kailangan po ito yung mga bagay na dapat yung gawin during your regular check-up. Kailangan po ay ang doktor mag-order sila ng physical exam, mga blood test, i-check yung kidney function mo, mag-CT scan, ultrasound, para makita ang size at number ng mga bukol mo sa iyong bato. Ang omega-3 fatty acid, ito'y nakaka-reduce ng inflammation at nag-i-improve ang kalusugan ng puso, nagpo-protect panlaban sa cancer. Merong evidence na sinasabi ang omega-3 fatty acid tumutulong sa kalusugan ng ating kidney. Nare-reduce yung size ng kidney cyst, nag-i-improve ang kidney function mo pag nagte-take ka ng omega-3. Kaya ngayon, pag nakita ng doktor mo na ito ay lumalaki at nagko-cause ng problema, nagre-recommend ito ng surgery.
para ito ay baka ma-damage yung kidney mo. Kaya ngayon, itong multiple cyst na to sa kidney, ay importante po ay bigyan mo ng attention. No? Kumain ka ng healthy diet. Ito po yung maraming prutas at gulay. At mag-exercise ka regularly kasi yung exercise, 30 minutes moderate intensity exercise, most days of the week. Maaring 5 times a week, 5 days in a week, no? Kontrolin mo yung BP mo. Kasi pag high blood ka, nakakasira ng kidney yun eh. Kaya i-manage mo rin yung timbang mo. Huwag kang magpapataba. Kasi yung obese na tao ay nadadamage yung kidney. Kung naninigarilyo ka, tigilan mo na yan, mag-quit ka, at kung uminom ka ng alak, pagka uminom ka ng alak, ito'y nakaka-damage din sa ating kidney. Ito yung mga payo para makatulong ma-manage yung multiple cysts sa kidney, ma-prevent ang complication. Alam mo, may mga natural remedies na pwede mong gawin. Pwede kang uminom ng cranberry juice na prevent yung UTI, at itong rin pong yung kasing UTI, pag napabayaan mo, pwedeng mag-cause ito ng cyst sa kidney. No? Ang dandelion root, no? Yung dandelion root, ito'y naglilinis ng ating kidney, nagpo-promote ito ng urination. Meron tayong mga sanay sa gubat, sa mga farm. Alam po nila kung ano yun, dandelion root, no? Makakatulong ng malaki ito sa inyo. Yung garlic ay ito po ay sinasabi na antimicrobial and antioxidant. Napakahalaga ito sa kalusugan ng ating kidney. Ganon din po yung ating sibuyas. Ito'y similar sa properties po ng garlic. Maganda to sa kidney health. Pwede mong inumin ng fresh yung garlic. Pwede mong isama sa yung nilulutong pagkain. At pwede mo din itong dikdikin. Uminom ka ng isa tuwing umaga. Sundan mo to ng tubig. Ganon din po yung pakwan, isang source ng hydration. Ito po ay nakakatulong sa kidney health, no? Pag ayon po sa research, no, ito'y malaking tulong. Ganon din po yung ating sambong. Dahon ng sambong, makakatulong yan. At syempre, simple lang, tubig. I-maintain mo yung pagising mo sa umaga, inom ka ng 3 basong tubig na maligamgam. Tapos yan, meron kang regular exercise, 30 minutes every day, kahit na 5 times a week. Malaking tulong yan sa inyo. At iwasan mo yung karne, yung mahilig kang kumain ng red meat. Iwasan mo masyado yung red meat, at iwasan mo yung maalat na pagkain, at saka yung mga soft drinks, iwasan mo yan. Lalo na po ang pagkain sa atin ngayon ay more on junk food, di ba? Kaya ngayon, importante, bantayan natin yan. Ang simple, yung pagkain probinsya, gulay, prutas, isda. At iwasan din natin palaging mamantikain na pagkain. At ang importante po, mag-inom tayo ng tea. Alam mo, yung tulad ng salabat, no? At maghanap po kayo ng sambong. Maglaga kayo. Ito po ay makakatulong po sa kalusugan po natin. Paalala po dito sa ating crystal oil, ito ay concentrated plant extract. Nakaka-reduce to ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce yung pain at inflammation. Ito yung maganda sa muscular pain. Nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache mo. Nakakatulong sa maklear ang congestion nyo, bara ng ilong, at ito'y natural remedy sa mga muscular pain, shoulder pain. Pag napasok ka at nauntog ka pa, hindi ka mabukulan, para hindi lumala, pahiram mo ng crystal oil. Kung ikay kinakabag, bloated ang tiyan mo, sinisikmura ka, bigay ka ng dighay, nagsusuka ka, at naalibadbarang ka, pahiram mo ng crystal oil yung sikmura mo at tiyan mo. At hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahiram mo ng crystal oil. Ang activated charcoal naman natin, ito'y gamit na to centuries
or its medicinal property. Ito'y maganda sa food poisoning, drug overdose, nagpe-prevent ito ng hangover. Very effective ito pantanggal ng toxin sa tiyan, sa bituka, at para hindi ma-absorb sa ating daluyan ng dugo. Gamot ito sa pagtatae, sa diarrhea, kabag, bloated ang tiyan mo, masakit ang tiyan mo, kasi tumutulong ang activated charcoal mag-absorb ng gas at toxin sa bituka, at maganda sa bad breath. Nare-reduce ang bad breath mo dahil na-absorb ng activated charcoal yung bacteria at toxin sa ating bibig. Kung kayo po ay nakakinabang sa ating programa dito sa YouTube, sa Facebook, pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo po yung bell para ma-update kayo sa aking health, mga updated kayo sa aking health lecture. Ganun din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Sa akin din po TikTok, pwede nyo akong i-follow, i-like, and share. Ganun din sa aking Rare. Kung kayo po ay magpapadeliver ng ating mga health products, pwede nyo po akong i-chat, i-private message sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. At sabihin niyo po kung ano yung mga items na gusto yung pa-deliver, at ibigay nyo sa akin yung mga information about your name, kung sino tatanggap, yung address, kasama yung barangay, at contact number ninyo. Cash on delivery po ito. I-charge ito ang shipping fee sa inyo. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang ating pong food for thoughts, ito po ay about sa Proverbs. Sabi po sa Proverbs ay siyang nag-iimpok ng karunungan, umiibig sa kanyang sariling kaluluwa, siya nag-iingat ng pag-unawa ay nakakasumpong na mabuti. Ang The Book of Proverbs nagtuturo sa atin ang wisdom ay napakahalaga sa good and prosperous life. The word wisdom in this verse, ito po ay ibig sabihin we have knowledge and understanding and good judgment. Ang wise person is someone knows how to live life well, good decision, and avoid trouble. Kaya po itong Proverbs na ito, it means ito ay nagpoprotekta sa ating buhay. Kaya nga po ang nakalagay po sa atin po sa Proverbs 3 chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge God, He will direct your path. Kaya a wise person is always consulting God. Hindi tayo magdidepende sa ating sariling pagkaunawa, kundi ito ay sa wisdom nanggagaling sa Panginoon. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.